ano ang mas mahalaga? Yung bakuna na safe o yung bakuna na effective? Or pareho? Or alin sa dalawa na to ang lalagyan natin ng diin? Effectiveness or safety profile? Ito na po ang part 2 ng video natin regarding COVID-19 vaccine. Dito po i-discuss natin ang effectiveness and safety of the available vaccines that we have now. And hopefully, pagkatapos po ng presentation na ito, ay natulungan ko na kayong mag-decide. Una, sa tanong na ngayong meron ng bakuna, magpapabakuna ba ako? Number 2, dapat ba? Number 3, alin sa mga ito ang aking tatanggapin na bilang bakuna sa akin at aking sarili? Magandang araw po sa inyong lahat muli. Ito po muli ang inyong YouTuber oncologist on my channel, Dr. Jerry P. Esguerra, Tumor No More. Ito po ang part 2 ng ating video series for yung mainit na topic today or as we open this new year, the COVID-19 vaccine or the vaccination. On this video, i-discuss po natin yung pinaka-importante na issue, which is safety and effectiveness. Saan ba tayo lalagay doon, di ba? Kasi maraming choices. The world has worked itself. Sabi nga, yung mga scientists around the world has worked itself to come up with the vaccine that would at least put an arrest to this pandemic or this pestilence that we are currently having, that put a stop into everything, sabi nga, into all global activities na naitigil because of this. Alright. In April of 2020, nag-release po ang WHO na para bang pinaka-benchmark, sabi nga, with regards the vaccine that all these biotech companies are coming up with na magiging acceptable for public usage. Ang nilagay nila, ang sinabi nila, 50% effectivity is already acceptable. Bakit po ganon? Maraming nag-react dito. Napakarami pong na-disturb kasi parang napakababa pong standard nun. Sabi nga, when it comes to designing or coming up with a vaccine that is supposed to arrest an illness that has caused a pandemic. 50%. Meron nga pong nagsabi na isa sa mga favorite ko rin na columnist in one of the leading major dailies, si Mr. Jarius Bondoc. Sabi niya, pag inaccept natin tong ganitong standard of a vaccine na i-inject sa atin, it's like Cara y Cruz, 50-50, sabi nga. And then the good senator, si Mig Zubiri, who himself have contracted the COVID-19 not once, sabi nga, but twice. Sabi niya, pag naging inaccept natin ito, this is totally like a joke, sabi niya. And a joke that we cannot afford, tama nga naman, we cannot afford it para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. Pero wag po natin kakalimutan, this standard set by the WHO for an acceptable vaccine for the population, sabi nga, is set on a pandemic era. Kumbaga, ang sinasabi po ng WHO,
there is already an urgency because yun nga, economies have already crashed, di ba? And millions have already died. Actually, 2 million na ang namamatay with 90 million. Sabi ko nga rin sa unang di ba, 90 million has already been affected or has contracted the virus or the disease. So, especially, lalo isipin po natin na once magkaroon ka ng ma-infect ka nito at you become sick, sabi nga, imagine the trouble that it would cause you. Huwag natin kakalimutan niya. So, set against the backdrop of a pandemic and the urgency of the situation, naging acceptable na siya according to WHO. At hindi lang po WHO ang nag-propose niyan. Even the US FDA has set the same standard. And according to my research, the European Medicines Agency, itinanggap din nila na at least if a company comes up with a vaccine that is 50% effective, okay na rin yun. Acceptable na yun, pwede nang ibigay. Pero, before we go into that, sa mga salita po na ginagamit na ito, kumbaga, semantics, sabi nga, we have to define them para hindi tayo magkaroon ng sinasabing loss in translation or ma-miscommunicate talaga yung message. Kasi po, may mga peculiar or specific meanings yung mga ginagamit na word na yan sa setting na meron tayo. So, pupunta po tayo dito sa board for a while para mas ma-explain ko sa inyo ng maigi ano yung pinupunto natin. Saglit po. Alright. Sabi, 50% efficacy or effectiveness. Actually, may peculiarity po yan. Actually, magkaiba po yan eh. Parang, di ba, parang nakakalito, no? Parang pareho lang naman. Pero, in the context of what we are having now or in the process of coming up with the vaccine, magkaiba po ang ibig sabihin yan, hindi sila pareho. Pakinggan niyo pong maigi para maintindihan ninyo. Yung efficacy po, in the context of developing the vaccine or any drug for that matter, it speaks of the performance of that drug or that vaccine in a clinical trial setup. Effectiveness po, performance of that drug or that substance or that vaccine in real life situation. So, pag yung sinabi po ng WHO na acceptable na sa kanila na 50% effective or the efficacy rate is 50% accepted na, they are actually talking about efficacy, not effectiveness. Yung effectiveness po, later pa natin makikita yon kasi we're just starting to give these shots to everyone around the world. So, hindi pa natin ma-define ito. So, again, the efficacy is the performance of that vaccine, kasi siya yung pinag-uusapan natin, in a clinical trial setting. So, ano naman po yung clinical trial? Naririnig natin yon. Sabi, eto, hindi pa natapos ng phase 3 or nasa phase 2 pa lang, ano-ano sila. So, i-define po natin para mas maintindihan ninyo. A clinical trial, ginagawa po yan pag meron tayong in-invent na isang gamot or substance or anything that would be used for public health, syempre, dumadaan po yan through a rigorous study period or experimentation. Sabi nga, ang tawag po ron, clinical trial. Siyempre, para ma-determine mo yung effectiveness and safety. May mga stages po yan. Pansinin ninyo. Ngayon, tinatawag pong pre-clinical. Pre-clinical, ginagamit yung vaccine, ginamit mo na siya sa, ang ginamit mo, itinest siya sa mga animals. Yun yung pre-clinical trial phase. And then, comes phase 1. Pag phase 1 po, itong phase 1, 2, 3, human na po yan. Ang subjects po dyan, tao na, humans. Tayo na yon. Dito, pwedeng mga unggoy, mga chimps, like that, dogs, sa pre-clinical trial stage. Sa phase 1, ang difference na lang po niyan, yung nagmamatter dyan, yung population. Dito po, tens yan. Mga tens, 20s. Sabi nga, ang number of subjects kung saan itatry yung particular substance or in our case, yung vaccine.
Pag nasa hundreds na po ang population, hundreds of na tao na. Hundreds level. Phase 2 na po yun. Phase 2 na yung trial. And lastly, yung phase 3, pag nasa thousands na ang involved na mga volunteers where the substance is being tested on. Then, at times sinasabi din yung phase 4. Ito, yung phase 4 po, ito yung post-surveillance period. Ito na yung pag dumating na yung time na at least na-accomplish na yung 50 to 70% of the entire world population ay na-vaccinate na to come up with herd immunity, kagaya nung diniscuss ko sa previous video. Dito nangyayari yung sinasabing post-surveillance. Ang tawag na rin sa area na ito, post-surveillance. Ganyan. Alright? So, dito po lalabas yung efficacy. Ano ang efficacy rate ng substance na nag-undergo ng mga trial? Alright? So, isusulat ko naman kung ano yung mga nangyari with yung results of trials ng mga different biotech companies that have tried to come up with the vaccine for this pandemic. Saglit lang po. On the first part of this video series, di ba sinabi ko sa inyo yung purpose or goal of vaccination or yung reason bakit tayo nagba-vaccinate or nagba-vaccination. Di ba sabi ko sa inyo, ang purpose is to protect us from getting sick. Pinapasimple lang po natin. So, once na-vaccinate ka, technically, you are protected daw from getting sick. So, anong ibig sabihin naman nitong ginawa i-release ng WHO, ng US FDA, tsaka ng Department of Health natin, our own DOH, na acceptable na raw ang vaccine for public usage basta meron siyang 50% efficacy rate. Anong ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin lang nun, pag na-vaccinate ka ng isang uri ng vaccine na sinabing ang lumabas sa clinical trial ay 50% effective siya. Ibig sabihin po nun, you are less likely to get sick 50%. Tagalog natin. Malamang na hindi ka na magkasakit ng 50%. Ang protection na naibibigay niya from yung chances mo na magkasakit ay 50%. Pero, again di ba sabi ko sa inyo, yung vaccination, hindi niya i-stop yung ma-infect ka. Ang ini-stop lang niya yung magkasakit ka or maging symptomatic ka. Alright? So, pag higher yung percentage ng efficacy rate, di mas malakas yung protection. Kunyari, sabihin natin, 75% ang efficacy rate nung ituturok sa yung vaccine. O, di ang ibig sabihin po nun, 75% na yung chances na hindi ka magkakasakit. Pero hindi ibig sabihin 75% na hindi ka mahahawa. Hindi po gano'n. Magkaiba yon. So, iba yung you get infected versus dun sa you get sick. Yun po ang dapat na malinaw. Sabi nga po ng WHO, ang vaccination, kahit ma-vaccinate ang 50% ng buong population ng buong mundo, kunyari, 70%, so ilan tayo? 7 billion people. Kunyari, 70% nun, 4 billion people na vaccinate na. Hindi po nawa-wipe out nun yung COVID. Hindi siya nabubura. Pwede pa rin meron pa rin siyang COVID. Nandun pa rin siya. Pero yung chances mo of getting sick or magkasakit ka or para ma-hospital ka, sabi nga, yun yung nalilesen based doon sa efficacy rate. So, syempre, parang common sense, di ba? Sa pagpili natin ng vaccine, mas gusto natin, mas mataas sana yung ituturok na, mas mataas yung efficacy rate na gagamitin sa atin. So, ano yung mga na-release naman so far na sa after clinical trials ng several biotech companies who are trying to come up with these vaccines, ano yung data nila? Ito siya. Sandali po. Okay. FYI lang. As we speak now, there are almost 180 to 200 plus
ng mga biotech companies who are working to come up with vaccines for COVID. Pero mo, 200 plus na halos na mga kumpanya yan. Puro biotech companies yan. Ngayon, yung mga leading players na nag-field or nagsasubmit ng kanilang mga candidate vaccine, sabi nga, sikat na yun. Alam na natin yung mga, kumaga, medyo familiar na tayo, di ba? Kasi almost 10 months na tayo into quarantine situation or degrees of lockdown, sabi nga. So, tapos, we hear it daily on the news. Kaya kilala na natin yung mga sikat, yung mga potential na biotech companies and their respective vaccines na darating dito sa Pilipinas. So, last year, November of last year, nag-release na sila ng results ng kanilang mga clinical trials, itong mga leading players, sabi nga. Actually, ang unang nag-release was Pfizer, di ba, noong November 9, 2020. Actually, tapos only a week after, kumbaga, very close, sumunod yung Moderna. Pfizer is a US company and actually, nakipag-tie up siya with a German biotech company, yung BioNTech. Ang sinabi niya, ang efficacy rate ng kanyang vaccine is 95%. 95% efficacy rate. So again, kagaya ng sinabi ko kanina, pag in-inject sa'yo yan, 95% ang protection niya na hindi ka magkakasakit. Malinaw yun, ha? Then, only a week after, nagsumunod yung US company na maker of Moderna. Ang sabi niya, efficacy rate niya, 94.5%. And then, bago matapos yung the same month, noong November 28, 2020 rin, the UK company AstraZeneca came up with this efficacy rate, sabi niya, 90%. Tapos, yung very controversial, di ba, lately, alam naman natin lahat yan, yung mga Chinese companies, makers of Sinopharm and Sinovac. Yung Sinopharm, ang sabi niya, ang efficacy rate niya is 79%. Etong Sinovac, dito nagkaroon ng controversy kasi yung clinical trial ng Sinovac that was held in Brazil came up with only this efficacy rate, 50% lang. Pero, well, sabi nila, apparently, dun sa trial naman nila sa bansang Turkey, 90% daw. But this somehow has stuck into the minds of Filipinos kasi nung nirelease nila ito, somehow, the government naman is parang siya yung preference niya. Kaya dito nagkaroon ng medyo naging sticking point ito with regards yung pag-agree ng mga tao, hindi lang mga tao, pati mga ibang politiko rin regarding this vaccine. So, yan, makikita niyo yan. So, at ang mahalaga lang, maintindihan nyo na anong meaning niyang mga numbers na yan in the light of it stating that it is an efficacy rate value. So, siyempre, di ba, pag papipiliin ka, parang, di ba, gagawa ka na ng sarili mong conclusion kung alin ang gusto mong piliin dyan. And mind you, may isa pang statistics na lumabas dyan, ha. Gusto ko lang i-point out yun, yung sa Moderna. Yung Moderna, naglabas siya, kasabay niyang kanyang efficacy rate na yan, naglabas din siya ng statistics na kaya niyang i-prevent na magkaroon ka ng severe disease. Severe disease. Ano ba yung severe disease? Yung severe disease from COVID. Ito yung, pag tinamaan ka, maa-ICU ka. Maa-ICU ka. Sabi ng Moderna, through the clinical trial that they did, 100% mapiprevent ng Moderna ang chances na mauwi ka sa severe disease. Di ba? Napaka-importanting information nun. Why? Kasi, tandaan po ninyo, baka nakakalimutan natin, pag ikaw ay nagka-COVID, number one na problema mo dyan, pag naging symptomatic ka or you get sick, sabi nga, makakonfine ka po, mag-isa ka lang. Solo ka. Hindi ka pwedeng dalawin ng mga relatives mo. So, it's gonna be you and the nurses and the doctors who are taking care of you. So, mag-solo ka doon. Siyempre, napakatagal na pagsusolo, no? Isipin mo. And then, pag nag-worsen ka, kunyari, malas-malas ka,
nag-appear sa'yo ito, di ba? ICU ka nun. So, ang second na issue doon is pera, di ba? So, di ba, kung iisipin mo, magkano gagastusin mo doon pag na-ICU ka, mahina na 1 milyon doon. So, kung mapiprevent mo rin lang yon, di ba? So, yun ang wonders nitong mga vaccine na to. And, di ba, common sense, pipili ka kung alin ang with this information or data that these companies have released, di ba? You can already make your own conclusions, di ba? Alright? So, hindi pa tayo tapos kasi this is only about efficacy rate. Now, what about safety? Yung safety profile, in-inject sa'yo, ano mangyayari, di ba? So, di ba kanina, nung nagsimula tayo sa video na to, ang tanong ko, alin ang mas mahalaga sa'yo? Yung effective or yung mas safe? Okay, saglit lang ha. Demo natin siya. There is a task force that was created by the government for 2019. Ang tawag doon is the National Task Force Against COVID-19. Now, one of its advisor is one of the stalwarts in Philippine medical industry, si Dr. Tony Liachon. He was the one who said that paramount amongst the many interests with regards addressing this pandemic is safety and effectiveness of whatever vaccine ang ibibigay sa publiko, and that this can never be compromised. Sabi ni Dr. Tony Liachon yan. So, another very big issue, actually, I think this is the biggest issue for all of us, is safety. I think mas mahalaga pa to versus effectiveness, di ba? Kasi effective man, pero later, nag-cause siya sa'yo ng problems because naiturok sa'yo yun, then what's the point, di ba? Especially in the light of the recent vaccine brouhaha, sabi nga, na nangyari, which is Dengvaxia. Diba? So, whether, alin ba ang, which alin ang mas mahalaga sa atin? Effectiveness or safety? Palagay ko, ito yung mas bibigyan natin siyempre ng diin or ng emphasis. Now, safety is when you are protected against, against danger, sabi nga. Diba? When you are protected against injury, against disease, or any danger, yun yung definition ng safety. But safety in the context of vaccination is defined by side effects. Pag yung side effects ba acceptable or not acceptable, or talaga namang deleterious yung side effects, or talagang nakakaperwisyo, di ba? So, sa side effects, ano siya? We divide it into 3 kinds. Yung acute, chronic or long-term, and then adverse. Ito yung rare pero pwedeng nangyayari or mangyari. Actually, nangyari nga. Pag nabakunahan daw tayo, ang nirelease na information itong mga biotech companies na to, halos lahat sila pare-pareho lang, ito yung mai-experience natin. Number 1, actually 80% daw ang mararanasan natin pain sa injection site. Sasakit daw yun mga for 1 or 2 days. Kung saan ka tinurukan, masakit yung area na yon. So, 80% ma-experience yan, sabi. And then, some would have fever and chills. Siguro, mga 10 to 20%, pwedeng lagnatin, pwedeng parang ibig sipunin, ganyan. And of course, yung parang may trangkaso ka, muscle pains. Diba? And lastly, yung iba nagkakaroon ng kulani, mga lymph nodes. Yan yung acute side effect. Now, chronic. Itong chronic side effect, ano yung mga side effect na chronic? Ang sagot dyan, we do not know. We do not know yet. Hindi pa natin alam. Kasi nga, this is a new vaccine for a new or novel disease. So, wala pa tayong experience. So, ito yung actually kinakatakutan din ng marami. Nandito yung reservation. Especially, yun nga, yung kaninang diniscuss ko sa inyo regarding itong dalawang leading na vaccines, Pfizer and Moderna. Kasi nga, yung technology na ginamit nila, which is mRNA, ngayon pa lang yun masusubukan. So, yung long-term side effect doon, nobody knows yet. Hihintayin pa natin yung in the coming years kung anong mangyayari. Next,
Adverse side effects. O, ito na. Nung November, nagkaroon ng the first vaccine was given to a 91-year-old lady in UK sa London. Ang nagbigay pa, ang nag-inject pa is a Filipina nurse. Siyempre, actually, it was hailed as a medical breakthrough, sabi nga, kasi with the short time with which that vaccine was developed, imagine, from nag-lockdown lang ng March, tapos ito, November, in-inject na sa the very first patient given a vaccine that has passed through clinical trials hanggang phase 3 no clinical trial. Yun nga yung Pfizer. Then about 3 or 4 days lang, ito ang nangyari. Nagkaroon ng ganito. Nagkaroon ng allergic reaction. Some form of allergic reaction. Diba? Actually, hindi yung tinurukan, hindi yung unang-unang babae. Yung iba pang tinurukan nung vaccine na yon, nung moment, nung time na yon, nung week na yon. Actually, ang balita is health worker din sila nung the same hospital na ininjekan ng vaccine, nagkaroon ng allergic reaction. No? As to what particular allergic reaction, hindi namin mention yan. But, luckily, nabuhay yung mga nag-present na yan ng allergic reaction. Next, there was also a report of somebody having transverse myelitis. Nung na-injekan sila, hindi rin in-specify kung anong, this time hindi na-specify kung anong vaccine anong type ng vaccine yung na-inject sa kanya, pero nag-develop siya ng disease na to, transverse myelitis. Ito yung namagayong spinal cord. Namagayong spinal cord niya. Naka-recover din. Na-ICU din, naka-recover. Pero you can just imagine, di ba, the trouble it would cause us, tayo, nandito tayo sa third world country tayo, and the infrastructure that we have for this endeavor, baka hindi tayo fit to address such an emergency because of this vaccination. Then next, yung Bell's palsy na tinatawag, may reported cases din, some develop Bell's palsy, ito yung natatabingi yung face because yung trigeminal nerve ay naaapektuhan nung virus na na-inject. And about 8 to 10 people around the world, sabi nga, doon sa mga countries na so far have already started vaccination, nag-develop ng appendicitis. Now, hindi pa masyadong makorelate kung dahil doon sa bakuna yon o nagkataon lang, sabi nga. Pero 8 to 10 people lang nag-suffer ng ganun. Alright? So, next issue na sasabihin ko sa inyo is, isa pang naging question ng safety sa mga vaccines na to is the speed. Sabi nga, yung bilis ng pagkaka-develop niya. Pero, hindi po siya ganun actually, pag explain ko sa next nating illustration, hindi siya ganun kabilis. Ito po siya, saglit lang. Isang naging cause ng lack of confidence ng mga tao dito sa mga bagong vaccines na na-develop na ito is the speed with which they were developed. Kasi, normally nga, ang pag-develop ng isang vaccine is mahina na yung 10 to 15 hanggang 20 years. But with this one, itong COVID-19 vaccines, isipin mo, nag-lockdown lang February or March 2020. Worldwide yan, na-quarantine or lockdown. November, nagbabakuna na. So, parang sabi ng iba, napakabilis. Parang hindi kaya dangerous yun na ang iksi-iksi ng time with which na-develop yung mga bakuna na ito. Pero mind you, hindi po kasi ganun yun. Upon research, malalaman natin, ibig ko sabihin, upon closer scrutiny, hindi siya ganon. Kasi tandaan nyo po, etong virus na to ay coronavirus. Yung unang-unang parent na coronavirus na nag-cause ng epidemic ay nung 2002, yun yung SARS virus, di ba? Halos naapektuhan ng Asia noon, especially Singapore, di ba? Naging mabigat na na epidemic. 2002, coronavirus po noon. And then 10 years after, 2012, sumulpot naman o lumabas yung MERS coronavirus. Magpipinsan din yan, halos sila na rin yun. Ngayon, during this time, noong 2002, the scientists are already trying to invent a vaccine to address this epidemic. Kaya lang,
Luckily, sabi na natin luckily, fortunately, nag-fizzle out yung epidemic na yon. So, hindi nagkaroon ng enough subjects with which to test yung vaccine na dinidevelop nila against this coronavirus. Das ganun din ang nangyari nung sa MERS, yung sa Middle East respiratory syndrome na virus na coronavirus din noong 2012. Natapos din agad yung epidemic dun sa area na yon. So, hindi rin natapos yung development or trial, clinical trial on the vaccine na dinidevelop nila. At ngayon, ito nga, noong 2019, noong December 2019, lumabas yung COVID na nagpahinto sa buong mundo noong last year, 2020. Sa dami naman kasi nang naapektuhan na, sabi ko nga sa inyo, ngayon, 90 million na, plus 2 million na yung namamatay. So, ang daming subjects na na-try yung dinidevelop nilang vaccine. So, in effect po, pag-iisipin mo, ano na yan, almost 17 to 18 years in development actually itong coronavirus vaccine that we now have. So, hindi yung speed, hindi siya question. Actually, the technology, yung mRNA, ano na yan, matagal nang tinatry, pero ngayon lang na-consummate or ngayon lang na-kompleto. Alright? So, upulang ako saglit. So, again, matagal na siyang sinimulan ang pag-aaral dito sa coronavirus vaccine na to. And to prove this point, tignan nyo pa, pag nagpa-swab test kayo, tignan nyo yung report nyo, basahin nyo, nakalagay SARS-CoV-2. Diba? So, siya rin ang parent niyang virus is the same virus that went on an epidemic noong 2002 and then noong 2012. At ito nga, correctly, alam nyo ba yung pag-occur ng COVID-19 noong 2019, 2020, pinredict na yan ng mga virologists, mga epidemiologists that every 10 years may susulpot na virus na magiging epidemic or worse, pandemic or pang buong mundo ang effect niya. So, in the light of all this na information, ang isa pang nakapagpapigil sa confidence o nakapagpababa sa confidence ng mga tao sa pagpapavaccine, sabi nga, yung sinabi ng gobyerno na we cannot be choosy daw when it comes to vaccine na ibibigay sa atin. Pero I just would like to shed light on it. Ang tinutukoy po ng government doon ay free vaccines, yung binili ng gobyerno. Pero kung private individual ka at meron kang kakayahan na bumili ng vaccine mo, edi mag-procure ka ng vaccine na gusto mo, wala namang pipigil po sa'yo. And to tell you the truth, the WHO as early as September, sinabi na rin nila na hindi compulsory ang hindi pilitan yan ang pagpapabakuna, hindi siya mandatory. Kung ayaw mo, hindi ka pipilitin. Which is also inagrihan naman yan ng ating gobyerno. Ayan siya, pinost po natin. Agree din ng gobyerno, walang pilitan. Wala po siyang pilitan. Siguro yung na-quote lang si Secretary Roque na with regards na hindi pwedeng maging choosy ang tao sa vaccine, hindi lang naging clear na ang tinutukoy niya po ay yung libre, yung sagot ng gobyerno para sa masa. Pero kung gusto mong pumili, pwede ka naman pong pumili. So, ano ang masasabi ko na as a takeaway sa lahat ng ito? I am so happy with the breakthroughs in science, in the science of vaccination or vaccine development for that matter. Napakaganda niya. So, kayo na po ang bahalang pumili kung anong gusto nyo amongst these leading players. Pag ako, ang pipiliin ko po, siyempre, yung may magandang effectivity or efficacy rate or makapag-produce ng magandang 94, 95, di ba? And, siyempre, yung may magandang safety profile. I hope sa video po na ito, napakita ko na sa inyo at magkaroon na rin kayo ng education enough para makapag-decide kayo kung alin sa mga vaccine na magiging available sa ating country ang ating pipiliin. Ngayon, on a personal note, no, pag ako naman, anong pipiliin ko? Ito, i-flash ko na lang po sa inyo. Sa tanong kanina na ngayong may bakuna na, magpapabakuna ba ako? Opo,
magpapabakuna. Sa tanong na dapat ba? Dapat po talaga. I have presented to you yung lahat ng masamang naging epekto ng pandemic na to sa buong mundo at sa ating bansa as a nation bilang citizen ng ating bansa. Paano tayong babalik? Paano tayo makakabawi or makakabangon kung lahat ng Pilipino hindi siya magpapabakuna, di ba? Or pipiliin niyang magpapabaksin. Mas pipiliin ko na po na mabakunahan ako at pati ang mga magulang ko at mga buong pamilya, loved ones, mga anak, asawa. Kasi nandun yung chance natin na makabangon uli at mabuhay uli ng maayos. Although maraming questions regarding siyempre yung long-term side effects, pero the clinical trials have been completed. Pumili po kayo dun sa mga pinresent ko sa inyo. And I'm sure with the help of the Almighty, hindi naman tayo madidisgrasya. Bagkos matutulungan tayo nito na makabawi tayo, lahat tayo. At saka mahirap kayang hindi ka magpabaksin tapos I would rather choose to be vaccinated than be admitted in the ward alone. And much worse is ma-ICU ka. Imagine the trouble that it would cause your family pag mangyari. So I would rather take na lang the vaccine. Alright? So again, marami pong salamat sa panunood ninyo, sa pakikinig, spending time with me. If you find that this video is, if you like this video, please press the like button. At yung mga may interest with regards my channel, which puts out videos regarding cancer or cancer medicine, kindly subscribe na po kayo. I invite you to subscribe. To my subscribers na, again, walang sawang pasasalamat po sa inyong lahat. Thank you for subscribing. And if you have questions, you can fill them up on my Facebook page, Dr. Lunas. You can also spend time reviewing all the other videos, diba? Or you can go to my website for more information and details about the practice, about this clinic, about everything. In closing, the government, I guess, tingnan nyo, it's only very recently, I think about a week ago lang, January na ngayon, ay New Year, wherein umabot na tayo sa 500,000 na breach natin yung point na yon. So I would say magaling pa rin ang pagkakahandle ng government natin dito sa pandemic na ito. Kasi at least 500,000 pa lang. Hindi naman tayo nag-million-million na. Considering the challenges we have, diba? So getting vaccinated again is one way of helping the situation. Hindi to something that would worsen the situation. No. If we hopefully the best vaccines will be available, the best and the safest vaccines will be available, and hopefully we have the money, especially those who can afford, like tayong mga who have that ability to choose, exercise po natin yon. I hope the video helps you decide which is which. All right? So maraming po salamat, and I'll see you on my next video.